Sumainyo ang Panginoon. Dakilang kamustahan ng banal na santo mas kinalaman sa tawag ng Santissima Trinidad, ang iisang Diyos na may tatlong persona. Yung bahagi ang tinatawag natin misteryo. Sinabi natin misteryo, hindi na natin kaya ipaliwanag. May papaliwanag natin sa ngayon sa ating kakayanan, pero hindi lubos-lubusan. Ito yung analogy na pinakita ni San Agustin. Bahagi yun kasi may nakita siya sa bagay. Kasi isa lang sa mga doktor ng simbahan na unang nagpaliwanag ng banal mo sa tatlo. Nakita ko sa isa sa dagat, bagong dagat, yung bata na nagmukay ng balon at pagkatapos doon niya ilalagay ng tubig na mula sa dagat. So tinanong siya ni San Agustin, anong ginagawa mo? Ay, sabi niya ay inilalagay ko ang tubig na mula sa dagat sa balon ito. Sabi niya ay hindi kaya mailagay mo ang dami ng tubig sa dagat sa isang maliit na balon. Kaya yung sabi ng bata rin ay hindi ganun din. Pinipilit mo rin ilagay sa iyong pangole yung karunungan ng Diyos na katulad na kasalaki ng dagat na inilalagay mo sa iyong ulo na kasing laki lamang ng balon na ito. So bahagi na makita natin, kaya yung ating pagninilay ngayon ay kasing laki lamang ng balon. Pero nais natin kahit paano ay maunawaan yung dakilang misteryo nito na iisang Diyos sa may tatlong persona. Mahalaga na makita natin sa mga ito yung ating sinasampalatayan. Apat na puntos. Una, ito ay isang higit sa lahat ng isang relasyon. Kinakailangan natin na makita ang pagkilos ng isang Diyos sa may tatlong persona bilang isang relasyon. Ang relasyon ng Ama sa Espiritu Santo na nagbunga ng anak na nawa ay makipahayag at makilala ang tunay na kagandahan loob ng Diyos na kanyang pagliligtas sa sangkatauhan. Kaya nga bahagi mo, anong relasyon yung Ama? Pagkakataon, pag sinabi natin Ama, kung isa sinasabi ng iba, si Papa Jesus ay hindi o Papa si Jesus. Ang sinin natin Papa, si Yahweh, si Elohim, kung tawagin natin ay Jehovah, ano man yun, tumutukoy yung sa atin, si Diyos Ama. Kaya anong tatawag natin kay Jesus? Kuya. Kasi tayo naging katulad na Jesus na naging anak ng Diyos. Kaya yung aming big brother. E paano sa Espiritu Santo? Nagapag-tanggol, pangalaga, kaibigan. So, ganun po yung pinakailangan natin mabigay yung pag-ipagugnay. Bagaman, sa liyaw natin, nung nabigay sa libutan, nandun na yung anak, nandun na yung Espiritu Santo. Pero yung
kumilos ng pagbigay yung amang nasa langit. Ganon din, hindi mo pwedeng sabihin na ang Espiritu Santo ang kordero ng Diyos. Nandoon ang Espiritu Santo, nandoon din ang Ama, habang si Jesus ay nakapako sa krus. Pero ang kordero ng Diyos si Jesus, ang ikalawang persona sa Pagkakas. Ano yung punawa yung makita natin? Ano yung klaseng relasyon? Personal ay tawag natin yung persona. Nung panahon ng pandemya, may mga tumatawag natin pwede yung bang mangumpisado, may COVID, o kaya pwede yung bang magpapahit sa San Loolio, virtual, sa pamagitan ng cellphone, hindi mo pa pwede. It has to be personal. Hindi ka pwede makumpisa sa cellphone. Kaya nga po, may mga pagkakataon na ako hindi na ako ng PPT, para kung sakali merong humingi na susunod ka lamang na PPT na para makapasok ka. Minsan yung panahon na yun, pinakailangan mo mga swab test para ka lang makapasok kung talagang wala kang COVID. Pero yun ang bahagi, hindi ko pwede natin virtual. Ang relation natin with Diyos ay huwag namin kalimutan ay personal. Pangalawa, bahagi yun ang makita natin sa ating pang-araw-araw na buhay ng banal na Panginoon sa buhay natin ng mananampalatayang Kristiyano ng Katoliko na binibinyagan tayo. Tayong lahat ay binibinyagan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Yung iba, kapahaba lang sinasabi, pero wala yung Ama, wala yung Espiritu Santo. Sa pangalan lang ng Jesus, kulang. Bahagi yun, we are baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. At yun yung bahagi ng pinapaniwalaan natin ang Diyos na may tatlong persona. Saan pa? Bahagi yun, we start and end our prayer sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. We make the sign of the cross. Bahagi yun ang sa ating namin kalimutan sa ating panalangin. Panalangin ito ng mga Katoliko. Pwede ka naman magdasal, nang hindi ka nagkaganda ng cross at hindi mo minabanggit ang ngalan ng Ama at ng Anak. Kailangan. Hindi Katoliko yun. Sa ating mga prayer of the church, ay kung tawagin natin ay Trinitario. Humingi tayo ng panalangin sa Ama at tulad kanina sa simula ng pagdiriwang sa panalangin ng malimuni na sa pamamagitan ng Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo. Nandun yung Ama, yung Anak at ng Espiritu Santo. So, huwag natin kalimutan ang bahagi ng ating pang-araw-araw na pagkilos sa lugar yan ang pinakasentro ng ating paniniwala. Pangatlo, ito ay pagpapahayag higit sa lahat ng pagkilala natin ng pagkakaisa. Napakahalaga ho yung pagkakaisa sa buhay natin bilang mga mananampalatayang Kristiyano at Katoliko. Tayo ay at sa gitna ng sa gitna ng ating pagkakaiba. Isa pong tanda ng tunay na simbahan na inatag na sa Kristo ay pagkakaisa. Hindi yung pagkakahiwa-hiwalay. Yan ay trabaho ng demonyo. Kaya bahagi rin sana ng ay magsumikap na magkaisa
Kung minsan may mga tao na naghahanap ng kaaway, maliit na bagay pinalalaki. Kaya rin, nagkakaroon ng pagkaiwa-iwatan, pagkawalan-walan. Ang panayan ay pinangayon na sa sarili, pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba. So, iba yung Ama, iba yung Anak, iba yung Espiritu Santo. Ang trabaho ng Ama ay likain ang daigdig na ito. Ang trabaho ng Anak ay iligtas tayo mula sa kasalanan sa pagpagitan ng kanyang paghihiran, pagkamatay at muling pagkabuhay. Ang trabaho ng Espiritu Santo ay patuloy tayong gabayan sa pang-araw-araw natin. Tayo na ito ngayon. Tayo nandito. Hindi natin pwedeng sabihin na amin na ngayon ang lahat ay naging why. Para tayo makapaglingkod sa Diyos. May wife tayo, may guidance implementation, may lay ministers of Holy Communion, mayroon tayo sa Kristal, may pari, at kayong mga mananampalataya na mag-isa, ay nagkakaisa tayo. Nagkakaisa tayo na tumugon sa malawagan na ito sa pagdiriwag na ito. Kaya napakahalaga ito para sa atin na sumagot, makibahagi. Para saan? Ito yung makama. Hindi lang para maunawaan. It is not a mystery to be solved, but it is a mystery to be worshipped. Ang pagkakilala natin sa Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo ay para saan? Para tayo ay magpuri at sumamba sa Kanya. Kung saan na po magpahalagahan natin yung pag-isipan natin, lalo-lalo pag-araw ng linggo. Alam nyo, sabi nga, mapalad tayo kasi tayo ay malayang nakapagpapahayag ng ating pananampalataya. Sana ma-appreciate natin kung bakit ang mga Israelita ay umalis sa Egypto. Bakit? Hindi lamang para makaalis sila sa kanilang pagkaalipin mo na rin, para makamalaya, makasamba sa Diyos. Sa ibang bansa, pwede kang magpahayag na yung pananampalataya, pero sa loob lamang ng building ng simbahan, hindi ka pwede magprosesyon. Tayo, malayo tayo mag-prosesyon. Pwede ka mag-prosesyon kapag sa loob lamang na kapatan. Bawal lumabas. Kapag lalabas ka ng property ng simbahan, kuhulihin ka ng pulis. Bahagi mo yun. Nagkakataon na kung saan yung nakita natin. Walang signs of faith outside the property of the village. Pero tayo ito, malaya tayo. Sayang. Hindi natin pinahalagaan. Pero yun naman makikita natin, dahil lang ating kaalaman tungkol sa ating pananampalataya, para tayo sumamba. Kahit na marami kang alam tungkol sa ating pananampalataya, pero hindi ka naman sinusimba, walang kwenta yun. At ano yung hamon na pinamapanig sa atin ng buong kapal? Bahagi yung natin, sana nakitaan tayo na tanda ng pagkakaisa. Siguro sabihin natin ni Father, magkaiba kami ng paningin sa daigdig na ito. Well, pwede tayong makipagkalasaso ng halina, lumaan yun. Pero sana at the end of the day, makita natin naman rin. Yung pwede natin pagkaisahan. Hindi yung pwede natin paglabanan. Saan tayo pwede magkaisahan? Kahit na may kaharap kayo ibang sekta, huwag kayo mag-alam ng pagkakaiba. Sabi nyo, saan tayo pwede magkaisa? Ikaw, Protestante, ako, Katoliko, ikaw, Iglesia ni Cristo. Huwag natin tingnan yung ating pagkakaiba. Kasi kahit na makita natin yung pagkakaiba natin, ang gagawin ng anak, saan tayo pwede magkaisa?
doon tayo hindi na kumilos na kung saan ay we respect yung bawat pagkakaiba. Pero yung makita natin yan, yung pagkakapare-pareha, yung pwede natin pagkaisahan. Pwede mo, dito sa banal na pagdiriwang, ang isa, may iba tayo ginagampayan, pero ay nagnanahis ng kasamang ng Diyos na sa ugnayan na katulad ng Ama ng Anak ng Espiritu Santo na tulong ng pag-ibig. Yung pag-ibig ng Ama ng Espiritu Santo na nagdulot sa atin ng higit na kaligtasan sa pamagitan ng ating Panginoon Jesus. Sundan mo kayo sa larangan ng pag-ibig ng iisang Diyos na may